Meron akong na-try na easy mix na pwede nyo nang gamitin lalo na kung hirap kayo magtakal, magtimbang ng mga ingredients, bagay na bagay. At ganito lang naman kalambot, kasarap na tinapay yung ating pwedeng gawin na pwedeng pambenta, pambaon, at pwedeng nating pangregalo. Kaya naman, eto na mga manay. So, eto yung ating gagamitin. Bali, 1 kilo yung isang pack neto. Tapos, ready mix na po yan. Bali, kumpleto na po ang laman yan sa loob. Wala ka nang idadagdag maliban sa tubig na kailangan natin ilagay kapag mamasahin na natin to. Then, bali dito, naka-ziplock to mga manay. So, siguro kung halimbawa kalahati lang yung gagamitin mo, pwede naman. Hahatiin mo nga lang yung instant yeast na nakalagay sa loob kasi naka-separate siya. Kunin natin, pakita ko sa inyo. Bali, eto mga manay, ganito siya. Hahatiin mo lang yan kung kalahati lang yung gagamitin mo, 500 grams, timbangin mo. Pero kung isang buuan na, yan, katulad nito, 1 kilo yung isang pack neto, so ilalagay na natin lahat yung isang pack din ng yeast na nakalagay. Tapos, hindi na to kailangan lagyan ng sugar, butter, egg, hindi na kailangan. Pwera na lang gagamit kayo ng egg pang egg wash ninyo. Then, gawin natin, ilagay ko na yung ating instant yeast sa loob. Hahaluin natin to. Tapos mga manay, may nakalagay naman sa pakete niya, sa packaging niya kung ilang tubig yung kailangan ninyong ilagay. So hindi na kayo mangangapa kung ilang tubig kasi kumpleto naman yung mga detalye nito. So dito nga maglalagay ako ng 1 and 2/3 cup ng tubig kasi yun ang nakalagay doon. Bale, ito nga palang pinapakita ko sa inyo mga manay. Mabibili to sa mga supermarket. Meron din online. Ayan, dun sa mga gustong mag-try na makagawa ng bread. Then, pwede nyo tong gamitin sa paggawa ng Spanish bread, pandesal, paggawa ng cinnamon roll, pwede po. Pandikoko, pwede. Then, mamasahin lang po natin ng ganyan. Yun nga lang, dahil nga first time ko tong i-try, hindi ako sanay na ganito katigas yung dough niya. Kaya, titignan ko kung pag naluto ba ay ganun kalambot. Kasi sinundan ko lang talaga kung ano yung tubig na ilalagay. Tapos, sa experience ko dito, may pagka-amoy maasim siya ganun. Inisip ko nga nung una, baka mamaya may epekto na yung dough, pero hindi naman. So, mamasahin lang natin yan ng ganyan. Hindi ko siya mapakinis kasi yung pagka-dough niya mga manay ay hindi kalambutan. Kaya ginagawa ko, minamassage ko lang ng ganyan. Then, pagkalipas lang ng ilang minuto, so hindi ko na siya hinintay na kuminis ng todo gaya ng tinuturo ko sa inyo. So, ang gagawin natin dito is i-rest na natin to. Ganyan. Lalagay natin sa isang lagayan. Then, maglalagay lang ako ng konting oil para hindi mag-elephant skin yung kanyang ibabaw or tumigas. At babalutin natin to ng cling wrap. So, gagawin natin yon para hindi mahanginan yung ating dough. Then, i-rest lang natin to siguro ng mga 1 oras. Saka natin to balikan. Ilagay nyo po sa mainit na lugar para mabilis siyang umalsa. At pagkalipas nga po ng 1 oras, ayan na. So, umalsa na siya. Then, tatanggalin natin yung hangin. Ayan, dahil umalsa. Pero, again, lumambot siya mga manay. Lumambot yung ano niya dahil syempre, nag-activate na yung mga sangkap dyan sa loob. Then, massage lang natin ng ganyan. Then, pwede rin natin tong ikat sa timbang na nais natin. Lalo na kung pambenta. Kasi magkano lang to? Nakalimutan ko na kung magkano yung bili ko dito. Kasi ang tagal na neto dito sa bahay mga manay. Kasi talagang mas ko na ginagamit ko yung sarili kong recipe. Pero nung nakita ko to, ay, meron na palang ready mix na pwede ka makagawa ng tinapay. Kaya bumili ako ng 1 pack lang para subukan lang. Then yun nga, kinat ko siya sa timbang na nais ko, 60 grams. Tapos, ganyan, ipipigura natin siya pabilog. Ganyan lang naman po mag-ikot-ikot. Hindi naman kailangan sobrang ma-hassle kayo sa pagpigura. Ang kailangan lang naman natin dito is bilog lang siya ng ganyan. Ang kagandahan lang mga manay, kapag tinitimbang natin yung bawat dough, maganda po yung alsa, pare-parehas ang laki. Walang maliit, walang sobrang laki dun sa bread na i-bake natin. Then kung wala kayong oven mga manay, alam niyo ba, pwede niyo itong i-bake kahit sa air fryer, sa kaldero, ganun. Maglagay lang kayo ng tray. Then dito nga gagamit ako ng ganitong pan. Low pan to mga manay. Hindi ko alam kung anong size nito, basta maliit lang to, parang kasi laki lang to ng Pudgy bar, ganun. Yung size nitong pan na gamit ko. Tapos maglalagay ako ng tig-2 dough na nirolyo natin. Then gagamit ako ng ganito, yung
blade. Malinis na blade gamitin ha. Huwag yung ginagamit nyo sa ganon, charis. So, ikakat lang natin ang ganyan kasi maglalagay tayo dyan ng pang toppings natin. Cheese, then ham. So, ginagawa ko to para kumapit yung cheese sa ibabaw. Parang tayong kala mo gagawa tayo ng putok. Tapos, ikakat ko rin yan sa mga gilid-gilid pa. Dadamihan ko ng hiwa. Again, pwede kayo mag-try ng iba't ibang iba't ibang ipapalaman nyo rito. Tapos, eto nga pala yung gagamitin kong cheese mga manay. Nabili ko to online. Melt cheese to. So, ito yung magandang ginagamit sa pizza, tapos sa mga ganito. Kasi kailangan natin is yung matutunaw talaga yung keso. Huwag yung magi-stay. Kasi kailangan natin yan is yung kumapit talaga siya or mag-cover siya dun sa bread natin kapag binibake na. Masarap to, promise mga manay, kasi nagawa ko na to sa bread dati. Then, dito ko nga lang itatry ulit sa ganitong ready mix na dough na pwede nyong subukan. So, ganyan. Ngayon, sa magtatanong kung saan mabibili, mga manay, lumalabas naman po pagka umpisa ng video, may lumalabas dyan sa screen ko. Pwede nyong i-click yan para makapag-order kayo online. Then, magta-toppings tayo ng sweet ham sa ibabaw. Pwede rin ng pepperoni. Pwede rin kayo maglagay dito ng mga bell pepper, parang pizza yung style. Pwede yan mga manay. At dun sa mga magtatanong kung wala naman kayong mabilhan ng ganito, pwede rin naman kayong mag-try ng mismong recipe dough ko. Marami ako niyan mga manay. I-check nyo lamang po. Meron tayong per gram at meron din tayong per cups sa mga hindi kaya magtimbang. Then, para sa last, maglalagay tayo ng spring onion. Basain nyo mga manay para hindi siya mag-dry kapag i-bake nyo na. Pero mas maganda nga to ilagay ninyo ng pag i-bake nyo na para hindi matuyo. Kasi ang gagawin natin dito, habang nilalagay ko to dito sa ating dough, papaalsahin natin to maya-maya. Papaalsahin din po natin to ng mga at least 1 oras din po na paalsahan. Ilagay nyo po sa isang lugar na mainit gaya ng sa loob ng oven, basta hindi pa nakabukas. Then hayaan lang po natin yun ng 1 oras. So eto na nga, makalipas yung 1 oras na ating pag-rest sa ating dough. So eto na nga, kung mapapansin nyo, ayan mga manay, nag-double size na siya, di ba? So maganda na yung pagkakaalsa. Kapag ganito na, mag-preheat kayo ng oven. At least 160 to 170 Celsius ang init. Then, ibibake natin to na mga 20 to 25 minutes. Depende sa pagka-golden brown na nais ninyo. Gaya nito. Okay? O, di ba? Ang gandang tignan. Nako, mga manay, habang binibake ko siya, talagang nag-aamoy yung ham na nilagay natin dito sa ibabaw. Para sa akin, pwede nyo tong ipambaon sa inyong mga anak. Pero dahil ito nga ay dadalhin sa school, dahil ito ay ating pa-order, so yan nga ang gagawin natin dito is ipapak natin. Pero magbabawas lang ako ng 1 kasi sobra yan. O, diba? So, tatry natin tong tikman kung pasok ba sa akin, kung tingin ko pwede ba talagang i-share siya. Kasi kanina, yung amoy nga niya is maasim-asim. Hindi ko inaamoy sa paggawa ng dough. So, ito yung kanyang loob. Ang lambot. Syempre, hindi pwedeng matapos tong video na to na hindi natin to titikman kung ano yung lasa nung kanyang dough. Kasi nga, di ba, kompleto na to wala tayong nilagay na sugar. Tikman natin kung matamis ba or sakto lang para malaman natin. So, tara, kain po tayo. Anong magandang ipares dito bukod sa kape? Sige nga, comment down below. Sa akin mga manay, ang lambot ng tinapay. Tapos, yung bread niya, hindi ganun katamisan. Yun yung nalasahan ko sa kanya. Pero yung lambot ng tinapay, hindi siya maasim. Kala ko kasi maasim, magiging maasim dahil ba maasim yung dough nung habang minamasa ko nga. Pero wala akong nalasahan na maasim na lasa dito sa tinapay. Mare-recommend ko siya sa inyo, lalo na dun sa mga gusto lang mag-try kung paano magmasa or nagmamadali na mag-bake na wala nang sinusukat-sukat. Then, ganito yung isang diskarte na gawin ninyo. Naglagay lang po ako ng ganyan, yung parang parchment paper na may printed na ganyan. Tapos, binalot ko lang to mga manay ng cling wrap. Ganyan, para siksik na siksik siya. Tapos magandang tignan para sa ating mga customers. So, ayun lang. Sana subukan ninyo to.